Sa introduction nitong kwento ni Isa ay baka misinterpret ng mga kahugot nating nagpadala na dati ng kanilang mga kwento. Marami akong kakilala na gano'n ang nangyayari sa kanila. Gusto ko pakinggan niyo word for word mga kahugot ang salita ni Isa upang sa gano'n na hindi niyo isiping kayo ay ginajudge. For in fact ay pinupuri nga kayo. Baka lang kasi hindi niyo marinig mabuti. Kaya sinasabi ko na kasi baka ma-offend kayo. And isa pa sa mga nagbabalak magsulat ng kanilang mga kwento na gagamit ng kanilang local dialects o yung mga words man lang sa kanilang local dialects, pakisali sana sa bandang ilalim ng inyong kwento ang translation ng mga salitang yon. O pag sa ganon, alam nyo kasi Google lang ang ginagamit naming reference. At kung minsan ay sablay naman yung Google, lalo na pagdating sa mga local dialects nga ninyo. Kaya naman itong kwento ni Isa, may mga words na hindi ko maintindihan, binasa ko na lang. Anyway, pakinggan na kahugot itong kwento ng kahugot nating si Isa, hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, may isang bagay na lagi-lagi nating ginagawa pero nagkakamali pa rin tayo. Ito ay ang pumili or ang pagpili. Masasabi ko pa nga na ang saysay ng bawat kwento ay nag-ugat sa isang pagpili at higit sa lahat, ang estado ng buhay mo ngayon ay mas malamang na resulta ng ginawa mong pagpili noon. Maaga akong namulat sa kahalagahan ng pagpili dahil ang mismong pamilya ko ay resulta ng isang pagpili matapos ng isang mahalagang desisyon. Sang-ayon ba kayo kung sasabihin kong magkaiba ang pagpili at desisyon? Mas unang ginagawa ang desisyon, parang kagaya ng ilang beses na ginawa ni Mama nung maliliit pa kami. Kami ng aking kapatid ay parehong isinilang sa Katanawan, Quezon. Pero hindi nagtagal ang relasyon ni Mama at Papa dahil bukod sa mahirap lamang ang aming ama ay playboy pa. Nagtatrabaho lang siya noon sa kalibkiban. Nagtutugka ng niyog pero tuwing sahod ay suki ng patay sindi. Iniwan siya ni Mama. Bit-bit kami nung umuwi siya kay Lola sa San Jose, Batangas. Grade 4 naman ako nung muling magsagawa ng isang mahalagang pagpili si Mama. Nasa tabi niya ako nung tumawag siya kay Arnold sa telepono sa bayan, yung PTNT pa noon. Dinig ko ang inusal ni Mama. I have made my decision, Arnold. I will not leave my sons. Si Arnold ay isang Amerikano na noon ay boyfriend ni Mama. Nagkakilala sila nung magtrabaho si Mama sa Korea bilang factory worker. Kami ng mga kuya kong sina Kuya Nathan at Kuya Gabriel ay hindi tanggap ni Arnold. Gusto ni Arnold na pumunta ng Amerika si Mama. Magsama na sila doon at magpapadala na lang daw si Mama ng pera sa aming magkakapatid. So ang pagpili noon ay kami ng mga utol ko or si Arnold. Kami ang pinili ni Mama kahit na mas maganda sana ang buhay namin kung si Arnold ang pinili niya. Mahal kami ni Mama, yun lang yun, kaya kami ang pinili niya. Lumipas ang maraming taon. Nagkaroon din ng chance na magdesisyon at pumili ang dalawang utol ko ng babaeng makakasama nila habang buhay. At silang dalawa ay nagkamali sa pagpili. Pero ang tawag nila doon ay malas. Minalas sa pinili. Ako lalo na ngayong nasa tamang edad na ako ay mapapanindigan ko na hindi yon malas. Talagang nagkamali lang sila sa pagpili. Nagpadalos-dalos sila. Hindi sila gaanong nag-isip. Mas pinakinggan nila ang sigaw ng puso nila kaysa bulong ng isip. Ang pagpiling yon, ang ginawang pagpili ni Mama noon,
At mga pagpiling pinagsisihan ng mga kuya ko ay naging inspirasyon ko para huwag magkamali sa aking pagpili. Ako ay masugid na tagapakinig ng mga kwentong binabasa mo, Kuya Bono, at napakarami ko ng napakinggang kwento, lalo na ng mga babaeng nagkamali sa pagpili, then nagsisi sa huli. Gayon pa man ay hindi ko masisisi ang karamihan sa kanila dahil nga bata pa sila noon at nabulag ng pag-ibig. Karamihan sa kanila ay dumaan sa sitwasyong takot sila sa pamilya at ang akala nila ay kakampi nila yung lalaking kasama nila. Pero nagbago yung lalaki at kalaunan yung akala nila ay kakampi nila ay siya ng pasakit at dusa para sa kanila. Ang daming ganyan. Karamihan sa kanila ay OFW na ngayon ay nagmimistulang bayani sa kanilang mga anak dahil solo nila ang responsibilidad. Umamin kayo. Nagkamali kayo sa pagpili noon, di ba? Pero ito hindi pangangantsaw sa katangahan nila kundi isang papuri pa nga dahil matapos madapa ay napilitan silang bumangon na obligang maging malakas at matapang. At ngayon nga ay mas kapuri-puri sila dahil nagagawa nila ang mga bagay na dapat ay dalawang tao ang gumagawa. Dapat kasama nila ang kanilang asawa. Sa totoo lang, bilib ako sa kanila. At ito ay naging kantsaw naman sa akin ng bahagya dahil natagalan, Kuya Bono, bago ko nagawang pumili. Natagalan dahil naduwag ako. Natakot na baka magkamali din ako sa pagpili ko at maging miserable din ang buhay ko. Noong hindi piliin ni Mama si Arnold, tuluyan na silang naghiwalay. Si Mama ay nakakuha ng trabaho sa Puyat Steel Corporation sa Rosario, Laguna. Noong una, nanatili pa kami sa bahay ni Lola sa San Jose, Batangas pero makaraan ng 1.5 taon, matapos ma-promote si Mama ay kinuha niya na kami sa Rosario. Ibinenta ni Mama ang loting nabili niya nung sila pa ni Arnold. May mga nakatayo na ring porsi ng bahay, mga hollow blocks na rin at mga biga pero hindi nga natuloy ang pagpapagawa noon dahil wala na sila ni Arnold. Masama ang loob ni Mama kay Arnold dahil makitid daw ang utak nito at nadamay sa sama ng loob ni Mama ang lote at bahay na hindi pa tapos kaya ibinenta niya. Si Kuya Nathan na pangalan namin ay sumama pa naman noon sa amin sa Rosario pero hindi siya nagtagal ng 1 buwan. Ang dahilan niya, hindi niya nagustuhan yung lugar. Baryo kasi ito at wala kaming kapitbahay kundi malaking bodega. Ang kalsada pa noon ay hindi sementado at napakadalang ng dumadaan doon. Nasa kulang 1 kilometro ang layo ng sentro ng barangay kung doon ka dadaan sa rough road. Pero kung sa sementado ka dadaan papuntang baryo, iikot ka pa kaya't mas mapapalayo ka. Ang rough road na yun ang halos araw-araw kong tinatahak. Nilalakad lang sa loob ng 2 taon dahil ang elementary school ay nasa sentro ng barangay. Nasa kalahating oras na lakaran bago marating ang bungad ng sentro. At dito na pumasok ang pamagat ng kwento kong Crossroads, Huwag Kang Kumaliwa. Bago kasi marating ang arko ng barangay ay mayroon munang sapa na may maiksing tulay. Pagkatapos ng tulay ay may ilang bahay sa magkabilang panig ng sementadong kalsada. Then may kanto o crossroads. Kung dediretso ka, papunta yun ng sentro ng barangay. Naroon ang elementary school, barangay hall, barangay gym at kapilya. Nasa likod ng kapilya ang bahay ng mga best friends kong sina Hiro at Danny. Magpinsan sila. Ang kalsadang yun din, Kuya Bono, kapag dediretso ka ay papunta yun sa bayan. Yun din ang kalsadang tatahakin mo kung ikaw ay pupunta sa Batangas City.
Kung kakaliwa ka naman ay papunta yon sa purok ni na Melissa na siyang una kong naging crush. Kung kakanan ka naman ay papunta yon sa sitio ni na Yolanda na siyang una ko daw naging girlfriend. Tatlong taon ang nakararaan, Kuya Bono, noong August 12, 2021 sa edad kong 35 ay naroon ako sa crossroad sa kantong yun. At ako'y saglit na nalito sa pagdedesisyon ng pagpili. Saan ako tutungo? Saan ako gagawin? Kakaliwa ba ako o kakanan? Una ko nakita ang kagandahan ni Melissa sa unang araw ng klase nung grade 5 na ako. Ako ang pinakabagong mag-aaral doon dahil transferring nga ako. Si Ma'am Nadal ang aming advisor at siya ay makadiyos. Noong umagang yon ay initasan niya si Melissa na tumayo sa harapan upang mag-lead ng prayer. Halatang sanay na si Melissa sa pagdarasal. Marunong din ako magdasal, turo ng lola ko noong maliliit pa kami pero nakalimutan ko na ang magdasal simula nung mawasak ang pamilya namin sa kagagawan ni Papa. Iniwan siya ni Mama. Hindi niya kami hinabol dahil mas pinili niya ang mas batang kabit niya. Dinusa lang ni Mama ang kanyang sarili matapos gawin yon ni Papa. Hindi siya naghabol, hindi nagdemanda, sa halip ay nag-abroad nga sa Korea. Pero nagkanda utang-utang sa mga kamag-anak na may kaya pero inipit siya, sinuwapang. Yung utang niyang 180,000 naging doble ang halaga matapos matotal sa bawat buwang pagbabayad ni Mama. Sa Korea nga ay nakilala niya si Arnold at akala ni Mama matapos ng kulang 2 taon nilang relasyon ay si Arnold na ang sagot sa kahirapan pero hindi pala. Valentine's Day ng 1997, grade 6 ako noon at handa nang magtapat kay Melissa nang nararamdaman ko sa pamamagitan ng isang piraso ng bulaklak na rosas. Nahawak ko paglabas ko ng bahay. Papasok na ako sa school nang makita ko si Mama sa harap ng bodega at nagyakap sila ni Tito Maro. Natigilan ako at hindi ko namalayang naibaba ko ang kamay kong may hawak ng rosas. Nakita din ako ni Mama. Umakbang siya palapit sa bakod na naghihiwalay ng warehouse at ng bahay namin. "Anak," tawag niya pero lumingon siya sa likod niya at saka sinenyasan si Tito Maro na lumapit din. Nakangiti naman si Tito Maro noon. "Papasok ka na ba? Gusto mo ihatid kita?" Tanong niya sa akin. Mayroon siyang motor na luma na siguro'y kilala ng lahat dahil sa ingay ng makina nito. Hindi ako sumagot. Si Mama ang muling nagsalita. "Anak." Tila nagdadalawang isip si Mama sa gusto niyang sabihin sa akin. Siya namang labas ni Kuya Gabriel, papasok na rin sa school niya. Agad na pangiti si Kuya Gabriel nung makita niya si Tito Maro. "Tito Maro, ihatid mo nga ako." Paglalambing niya. "Teka, hinihintay ko pang sagot ni Isa. Siya ang una kong inalok ng libreng sakay eh." Sagot ni Tito Maro. "Maglalakad na lang yan, Tito." Mabilis na sagot ni Kuya. Humakbang na ako pero nag-overtake si Kuya Gabriel sa akin dahil patakbo siyang lumipat sa bakuran ng warehouse. Naglalakad ako sa rough road nang marinig ko ang pagtawag ni Mama sa pangalan ko. Nakabuntot pala siya sa akin. Hindi ako huminto pero binagalan ko ang lakad ko kaya naabutan niya ako. "Isa, anak. May sasabihin ako sa iyo eh." Nilungon ko siya pero hindi ako nagsalita. "Tungkol sa amin ni Maro." Tumango lang ako tsaka ako binilisan ang lakad ko. "Isa." Tawag pa ulit ni Mama. Hindi na ako lumingon. Hindi rin sumagot pero malinaw ang pagkakadinig ko sa sinabi niya. "Makakasama na natin sa bahay si Maro simula mamayang gabi."
Si Tito Maro, Kuya Bono, ay tatay ni Melissa. Grade 1 pa lang daw si Melissa nung maghiwalay ang parents niya. Masamang tao daw si Tito Maro noon. Maraming bisyo, basagulero at nakagawa ng krimen dahilan para makulong siya ng 7 taon. Nasa bilangguan siya nung muling magmahal ang mama ni Melissa. Paglabas ni Tito Maro ng kulungan, nasa poder na ng iba ang kanyang pamilya pero hindi na rin daw siya naghabol at sinikap ng magbago ng tuluyan. At naniniwala si mama na mabuting tao na si Tito Maro noon. Si Tito Maro ang bagong katiwala sa warehouse noon matapos mag-abroad ang dating katiwala. Kaya nagkalapit sina mama at Tito Maro dahil nagkakasama sila palagi. Ang warehouse kasi sa tabi ng bahay namin ay pagmamay-ari ng boss ni mama, kaya't bahagi ng trabaho ni mama ang i-check lagi ang warehouse bago siya pumasok sa opisina nila. Noong makalaya si Tito Maro, sa bahay ng magulang na niya siya tumuloy dahil may ibang asawa na ang mama ni Melissa. Pero malaki pa rin ang galit ni Melissa noon sa tunay niyang ama na si Tito Maro. Ang bulaklak na hawak ko noon ay binigay ko na lang kay Ma'am Nadal sabay bati sa kanya ng Happy Valentine's Day. Hindi ko itinuloy ang first move ko sana kay Melissa dahil alam kong madadamay na ako sa galit niya sa kanyang ama once na malaman niyang magiging stepfather ko na si Tito Maro na kinasusuklaman niya. Kaya lang tuliro ako nung umagang yon habang nakaupo sa loob ng classroom at panay ang sulyap sa kinaroroonan ni Melissa. Nagulat lang ako nung may naglapag ng isang box ng Cloud9 na tsokolate sa desk ko. Happy Valentine's Day, baby ko! Paglingon ko, si Yolanda. Kiss! Kiss! Sigaw ni Mia na best friend ni Yolanda. Nagulat ako sa mabilis na paghalik ni Yolanda sa pisngi ko. Gulat ang ilan sa mga kaklase namin, maliban kay Melissa na tila nalungkot sa nakita. Tinanggap ko ang chocolate dahil gusto ko nang bumalik si Yolanda sa upuan niya. Mahabang diskusyon pa kasi ulit kung tatanggihan ko ito. Welcome, baby! Nakangiting usal ni Yolanda bago pa kending-kending na bumalik sa upuan niya. Kahit hindi naman ako nag-thank you. Pero kinahupunan, naging kami ni Yolanda. Palabas na kami ng school kasi uwian na. Kasama ko sina Danny at Hero palabas ng gate. Pero paglabas namin ng gate ay kakanan na sila at ako'y kakaliwa. Kakaliwa din sina Yolanda at Melissa. Pero pagdating sa kanto, kakaliwa si Yolanda at kakanan naman si Melissa. Nasa kalagitnaan ako ng kalsada bago marating ang kanto nung marinig ko ang masiglang boses ni Yolanda. Tawag ang pangalan ko. Paglingon ko, tumatakbo siya para maabutan ako. Hinintay ko siya. Baby, ba't di mo ako hinintay? Tila nagtatampong sabi niya. Paglapit niya sa akin ay tumalikod na ako at nagpatuloy sa paghakbang pero magkasabay na kami, magkatabi. At inakbayan ko siya. Nagulat siya at biglang lumayo. O bakit? Tanong ko. Tumigil siya sa paghakbang at wala nang ngiti sa labi niya. Ano? Sinusumpong na naman yung pagkayuyin mo. Tanong ko ulit. Ba't ka na nga akbay? Tanong niyang parang natatakot sa akin. Eh di ba baby mo ako? Baby rin kita. Yumuko siya parang nanginginig. O Yolanda, para kang tanga. Kiniklaim mo na boyfriend mo ako pero ngayon gusto ko na. Kakaganyan ka. Talaga? Gusto mo na ako? Mahinang tanong niya. Nanibago ako bigla dahil para siyang kuting na natatakot noon sa akin. Iba sa dating pagkakakilala ko sa kanya na parang masiglang tuta na walang ginawa kundi lambingin ako. Oo, bakit ayaw mo? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Pinansin kami ng mga schoolmates naming dumadaan. Nag-aaway ka kayo? Huwag ngayon. Valentine's Day oh. Sabi ng isa. Yolanda, mauna na ako. Maiwan ka na dyan. Sabi ko tsaka ako humakbang pero bumuntot siya sa likod ko. Kaya lang tuwing hihinto ako para hintayin siya dahil gusto kong magkasabay kami, ay hihinto naman siya. 3 beses kong ginawa yon at noong
makarating na ako sa mismong kanto, doon ay kakaliwa na siya at ako'y didiretso naman. Tumigil ako at hinintay ko siya. Kaso tumigil na naman siya sa sulok ng kanto, tabi ng poste ng kuryente at nakatingin lang sa akin. Yolanda, salamat sa chocolates ha, at happy Valentine's Day sa'yo. Tumango-tango siya pero muling yumuko. Natatawa ako noon dahil nawiwirduhan talaga ako sa pagbabago niya. Yoli, inangat niya ang tingin niya sa pagsambit ko sa palayaw niya. First time ko siyang tawagin ng Yoli pero muli din siyang yumuko. Yoli, kung gusto mo, totohanin na natin. Maging tayo na. Hindi siya umimik. Lalo pang bumuluktot ang batok sa pagyuko na parang ayaw talagang makita ko ang mukha niya. Ayaw mo ga? Tanong ko ulit, pero hindi pa rin siya sumagot. Ang labo mo, nawiwirduhan ako sa'yo. Sabi ko sabay hakbang na pauwi. Nakita ko siyang lumakad na rin papasok ng kalsada sa kaliwa at nung medyo malayo na siya ay narinig ko ang sigaw niya. Isagani! I love you, baby! Sa ganong paraan naging kami ni Yolanda. Hindi ako in love sa kanya noon. Parang naging trip ko lang bigla ang pagbalingan siya dahil sa kalungkutan ko noon kasi alam kong hindi na ako magugustuhan ni Melissa dahil sa papa niyang magiging stepfather ko na. Hindi si Melissa ang pinakamaganda sa klase. Baka pangalawa o pangatlo siya kasi maganda talaga si Vanessa na siyang muse namin. Na-in love ako kay Melissa, kagaya din ng ibang kaklase naming boys na lihim na nagmamahal sa kanya dahil sa ugali niya, mahinhing kilos, malamyos na boses. Halos kabaliktaran siya ni Yolanda na maingay, magaslaw kumilos at laging nagpapatawa. Siya ang clown na babae sa klase. Sa lalaki naman ay si Dane na best friend ko ang mahusay sa pagpapatawa. Naging parte ng comedy ni Yolanda ang pagtripan ako lagi. Tinatawag-tawag niya akong baby, nilalambing-lambing ako at nagpe-pretend siyang boyfriend niya ako. Pero ang totoo, hindi kami. At hindi ko siya gusto kasi si Melissa ang gusto ko. Gayon pa man hindi ko naman sinasabi na ayaw ko sa kanya at alam kong nagpapatawa lang siya kapag naglalambing siya sa akin. Pero simula nung Valentine's Day na yon ng 1997 ay tinigilan niya na ako at hindi na rin siya magaslaw kapag naroon ako. Bigla siyang nagbago, Kuya Bono, hanggang sa natuon na sa kanyang atensyon ko. Malayong mas maganda si Melissa kay Yolanda. Mas matangkad lang si Yolanda. Pati nga sa akin ay mas matangkad siya nung grade 6 kami at medyo chubby siya noon at katamtaman lang ang kulay ng balat. Si Melissa kasi ay morena pero malasotla. Mahaba ang malambot na buhok ni Melissa samantalang si Yolanda ay hanggang balikat lamang at may bangs pa. Hindi pangit si Yolanda at nung una hindi talaga siya maganda sa paningin ko. Kaya lang unti-unti siyang gumaganda sa paningin ko noong nagsimula na rin akong makaramdam ng something sa kanya. Something ka ako kasi hanggang nung time na yon ay hindi ko pa matanggap na umiibig na ako sa kanya. Kaya lang matapos ang school year na yon, nag-graduate na kami. Hindi na kami naging malapit ni Yolanda. Yung regalo niya sa akin ay pinaabot niya kay Hiro. Relo yon na Casio, solar na nagamit ko pa ng 2 taon. Noong first year at second year ko,
sa Rosario Technical High School. Si Yolanda ay sa Rosario Advent High School nag-aral. Private school yon. Si Melissa naman ay tumira sa tiyahin niya sa Batangas City at doon na rin siya nag-aral. Nanahan sa puso at isip ko noon na kami na ni Yolanda kahit hindi kami nag-uusap. Sa baryo ay nagkikita kami pero hindi kami naglalapit. Nagkakatinginan lang, kinikilig kapag nagtatama ang mga mata namin. Then noong 3rd year na kami, Valentine's Day ulit ay nag-date kami sa Laurel Park. 2 linggo bago ang Valentine's Day ay sinulatan ko siya. Pinaabot ko lang kay Danny, nakaklase ko pa rin hanggang noon. Wala akong natanggap na sagot mula sa kanya pero nagpunta pa rin ako sa park at dumating naman siya. Ramdam ko yung totoong pag-ibig noong pinagmamasdan ko siyang naglalakad palapit sa akin habang ako'y nakaupo sa concrete bench sa Laurel Park. Ibang-iba na si Yolanda noon. Dalaga na siya. Mahaba na rin ang buhok at wala siyang bangs. Pumuti na rin siya at talagang gumanda ang mukha kumpara nung elementary kami. Pero bahagya akong na-disappoint dahil akala ko'y nagbago na rin ang ugali niya pero hindi pa pala. Kumain kami sa isang lumihan at noon lumabas ang dating ugali niya nung elementary kami. Kalog, malakas tumawa, yuying pa rin. Maingay at walang pakialam sa paligid niya. Akala ko'y nainitan siya kaya pinakialaman niya ang stand fan sa likod niya. Pinihit sa number 3. Pagkatapos ay bumalik sa upuan niya. Dinampot ang lagayan ng paminta at itinaktak sa lomi niya. Pero dahil sa lakas ng hangin mula sa electric fan ay nilipad ang pinong paminta sa mukha ko dahilan para ako'y bumahing ng bumahing at ang lakas ng tawa niya habang tinuturo ako. Gumanti naman ako. Dinampot ko ang chili oil at binudbud ko sa lomi niya. Pero yuying talaga, si Raulo. Hinalo-halo niya ang lomi niya tsaka kinain pa rin. Pero namula ang mukha niya at pinagpawis ng butil-butil. Hindi niya kinaya. Tinanggal ang straw ng soft drinks niya at tsaka tinungga. Ako naman noon ang tumawa ng tumawa. Ganun Kuya Bono ang kwento ng first date namin ni Yolanda. Nakakatawa. Pero yun ay naging simula ng aming matamis na love story. Naging close na close kami ni Yolanda mula noon. Araw-araw ko siyang ka-text. Dikipad pa ang cellphone noon at nauso yung drop call. Yung tatawag ka pero saglit lang. 2 to 3 words lang ang sasabihin mo. Dapat ay hindi umabot sa 1 second. Then patayin mo na at hindi mababawasan ang load mo. Love you. Ganun lang. Tapos magda-drop call din siya. Love you too. Tawag ulit ako. Love you more. Graduating kami ng high school nung may mangyari sa amin ni Yolanda. Bigla na lang nangyari. Madalas siya sa bahay, madalas dalawa lang kami. Si Tito Maro nasa kabila, sa bodega. Pero that day, parang nakatadhana talagang may mangyari sa amin. O baka kapwa kami sinaniban ng demonyo noon. At ayun nga, nakagawa kami ng hindi dapat mangyari. Pero pagkatapos nun ay parang sabay kaming nahimasmasan. Paano pag nabuntis ako? Alalang tanong niya. E di magsama na tayo. Sagot ko. Pero mabuti na lang at hindi naman nangyari ang kinatatakutan namin. Nagkahiwalay kami ng college dahil sa Maynila siya nag-aral. Ako naman ay sa Batangas City nag-aral. Sa Batangas State University Alangilan Campus. May bat state U sa amin sa Rosario pero wala doon ang kursong gusto ko. Architecture. Hindi ako magaling mag-drawing. Naimpluwensyahan lang ako ng inaanak ni Mama na si Kuya Jill na nagtapos ng architecture sa PUP and that time na graduating pala ako ng high school ay nagtatrabaho na siya dito sa Riyadh. First year medyo hirap pa ako pero nung magsimula na kaming gumamit ng mga drawing instruments,
Nadalian na ako at nawalan na halos ng saysay ang mga talented sa freehand drawing. Yung mga bida-bida noon sa freehand, nag-shift pa nga sa fine arts dahil napagtanto nila na ang architecture ay technical course talaga, hindi siya arts per se. Hindi ka makakaguhit habang nakapikit ang mata mo dahil may sukat kang titingnan. Yun ang pagkakaiba ng fine arts sa architecture. Nagkalabuan kami ni Yolanda nung third year na ako sa RK. Nagkaroon siya ng ibang boyfriend sa Maynila. Nasaktan ako pero mas pinili kong mag-focus sa pag-aaral ko. Madalas kasi sa architecture ay kulang ka sa tulog dahil sa dami ng plates o yung mga dinodrawing. Nasasabay sa antok yung time na dapat nagsisenti ako dahil sa pag-iwan sa akin ni Yolanda sa ere, kaya sa totoo lang, yung heartbreak ko noon, Kuya Bono, ay tinulog ko lang. Tapos nagka-girlfriend din ako ng architecture student din na lower year. Si Cheska na second year lang noon pero magka-age kami. Nahinto kasi ng isang taon nung high school siya. Liberated siya, Kuya Bono, kaya't naging aktibo ang sex life ko noon. Kaso nagtigil si Cheska ng pag-aaral, sumama sa mama niya sa Candon City, Ilocos Sur. Nawalan na kami ng communication at nung fourth year na ako ay kinailangan ko magtrabaho para matulungan ang parents ko sa pagpapaaral sa akin. Naghihirap kami noon, Kuya Bono. Ito ay sa kagagawan ng dalawang kuya ko. May mga asawa na sila noon, may mga anak na sila at sa bahay namin sila nakatira. Pareho silang hindi nakatapos ng pag-aaral, Kuya Bono, dahil maaga silang nagsipag-asawa. Si Kuya Nathan, nung 11 years old ako, that time na lumipat kami ng Rosario ay 16 lang siya. Hindi siya nagtagal sa Rosario, bumalik siya ng San Jose kay Lola. Sabi niya ayaw niya ng lugar namin sa Rosario, boring daw. Pero ang totoo ay hindi niya kayang malayo sa girlfriend pa lang niya noon na si Ate Sylvia. 16 lang sila pareho nung magsama na sila. Si Kuya Gabriel naman, akala namin ay nag-aaral mabuti. Nag-aaral din siya sa Batangas City. Sa Bat State U din pero sa Pablo Borbon Campus at nursing pa nga ang kurso. Nakaabot naman ng second year bago nabuntis si Ate Madel at sila na din ay nagsama. Kalaunan ay naging sakit ng ulo sila ni Mama at Tito Maro dahil naging magulo ang pagsasama nila. Nagkademandahan pa nga sila pero bilib ako kina Mama dahil hindi nila sinukuan si Kuya Gabriel. Napakatyaga nila. Si Tito Maro nakapag-abroad sa UAE gamit ang ibang pangalan. Hindi kasi niya magamit ang totoong pangalan niya dahil may bad record siya matapos siyang makulong noon. Hanggang noong mag-abroad si Tito Maro ay hindi kami close. Sa aming tatlong magkakapatid, ako ang pinaka-aloof sa kanya. Kapag nakikita ko kasi siya, parang nakikita ko din si Melissa na siyang una kong crush. Para bang sinisisi ko si Tito Maro kung bakit hindi si Melissa ang unang naging girlfriend ko. Si Melissa na hindi ko inaasahang makatrabaho ko pa sa Jollibee sa Batangas City noong 4th year na ako sa college at siya ay graduating na rin sa St. Bridget. Isang napakalaking sorpresa yun sa buhay ko dahil ni sa hinagap Kuya Bono ay hindi ko inaakalang magiging kami ni Melissa. Hindi ako makapaniwala noong unang duty ko sa fast food na yon ay magkikita kami ni Melissa. Kaya lang papasok ako ng night shift patapos naman siya ng shift niya. Pareho kaming nagulat dahil ang tagal na hindi kami nagkita. Ako na-maintain ko ang friendship ko kina Hero at Danny. Madalas tuwing weekend ay magkakasama kami sa baryo. Dinadayo ko sila sa purok nila. Pero sina Melissa at Yolanda hindi namin nakikita. Si Naisilin na girlfriend ni Hero ay pinsang buo ni Yolanda pero hindi sila close dahil kahit Naisilin ang pangalan nito ay hindi talaga siya nice.
Simula nung tumama sa loto ang nanay niya at naging parang sino na siya. Yumaman sila dahil nagamit sa tama ang pera, pero yumabang nga, dati nang mayabang dahil pure Batanggenyo sila. Nakakakuha pa rin naman kami ng pahapyaw na balita tungkol kay Yolanda gaya ng nagkakatulong yata sa Maynila pero hindi ko sure kasi hindi naman kami close. Mga ganito lang ang salita ni Naiselin noon. Well, totoo nagkatulong si Yolanda sa Maynila pero sa tita niya at kapalit yun sa pagpapaaral sa kanya. Actually, kahit nung high school pa lang kami ay tita niya na ang nagbibigay ng allowance niya dahil mahirap lang talaga sila. Hindi lang halata kay Yolanda dahil magaling siya magdala, pero sa mga nakababatang kapatid niyang lalaki noon ay halatang halata. Nangangalakal nga ang mga ito para lang magkaroon ng baon sa eskwela. Wala ding balita si Melissa tungkol kay Yolanda. Sinadya ko talaga Kuya Bono ang lumipat ng boarding house noon, malapit sa apartment ni na Melissa na malapit din sa Jollibee kung saan nga kami nagtatrabaho noon. Pero malayo na ang Alangilan kung saan naraw ng school namin. Kasama ko si TJ na classmate ko at kaibigan din. Nag-share kami sa upa ng room. Mas mahal yon kaysa sa pinanggalingan naming kwarto pero mas maganda, mas maluwang. Kasyang-kasya ang naglalakihang drawing tables namin at mayroon pa kaming private backyard sa gilid ng kwarto namin at ginawa namin itong coffee and smoking area. Mahilig kasi akong magkape pero ayaw ni TJ ng amoy ng kape. Mahilig naman siya magyosi at ayoko naman ng usok niya kaya nagkasundo talaga kami sa place na yon. Open area yon na nilagyan namin ng net na parang bubong niya. Si Melissa naman ay mahilig magdala ng kung ano-ano. Una niyang dinala ay 3 halaman na nakapaso. Hindi raw naalagaan sa apartment nila dahil nag-abroad na ang kapatid niyang dati ay mahilig sa halaman. Nagsimula kami ni Melissa na para magkaibigan lang. Pero isang buwan na kaming halos araw-araw magkasama ay may isang topic ang alam kong pareho naming iniiwasan. Ang tungkol sa papa niya na stepfather ko naman. That time ay parang aligaga si Melissa. Madalas kong mapansin na parang lutang siya. Isang madaling araw, nagdalawang shift siya dahil noon ay nagkasakit ang kaklose niyang service crew din at siya ang kumuha sa shift nito kaya nagkasabay kami ng shift. At natapos yun ng umaga na. Naglakad kami pa uwi pero inaya ko siyang maglomi muna kami malapit sa area ng mga boarding house namin. Noon ko napansin na parang wala siya sa sarili niya. Pinilit ko siyang umamin, Kuya Bono. Kahit hindi halata sa katawan niya ang maghapong pagod at puyat noon, ay alam kong humina ang kontrol niya sa emosyon niya. Bigla na lang siyang umiyak at ang sabi, "Broken hearted ako ngayon, Isa." Then umiyak na siya. Yes, it was a very typical love story dahil broken si Melissa at nataong muli kami nagkita ay naging kami. Alam kong walang challenge sa part ko ang pagpasok ko sa buhay niya pero guess what, Kuya Bono? Hindi rin kami nagtagal. January nung magkita kami, nag-endo siya March kaya umalis na siya ng Jollibee. Then nag-graduate na siya ng April. Pagkatapos ay nagpaalam siya papunta ng Maynila para mag-review. Accountancy ang natapos niyang kurso, Kuya Bono. Iniwan niya sa akin ng bed niya. Single bed yon pati ang 2 Durabox niya na parehong kulay pink kaya tinatawanan ni TJ. At ilan pa sa mga gamit niya sa boarding house nila. Ang sabi niya isang araw daw ay makikitulog siya kapag uuwi siya ng Batangas City galing ng Maynila. Ang pinakagusto kong iniwan sa akin ni Melissa ay si Melgar. Ito ay lalaking aso, askal lang na noon ay
mag-iisang taon na daw. Napulot lang daw ni Melissa ang asong yun. Isang madaling araw na galing siya ng duty. Walang may-ari kaya inilagaan niya na. Ang sabi niya, hindi mo naman po problemahin ang pakain dyan. Basta mag-uwi ka lang ng mga buto sa Jollibee. Hindi ko kinestyon kung bakit Melgar ang pangalan ng aso dahil inisip kong Melissa Garcia yon. Mel at Gar. Pero sa text ni Melissa noong nasa Maynila na siya ay nadulas siya. Huwag mong ibigay kay Gary yung aso ha. Biglang dumating sa inbox ko ang text niyang yon. Sinong Gary? Reply ko. Yung ex ko. Nakaramdam ako ng lungkot pero nag-reply ako. Akala ko ba hindi na kayo nag-uusap? Ang sagot niya, Isa, bumabalik siya eh. Nangungulit. Pinakawalan ko si Melissa pero inangkin ko ang aso. Nung mag-endo ako, inuwi ko ang aso sa bahay pero pinalitan ko ang pangalan niya dahil yung pamangkin kong si Joey, panganay na anak ni Kuya Nathan ay napakahilig sa aso. Alam mo yung naiyak pa siya sa pagkagulat noong dumating ako sa bahay na may dalang aso. Anong pangalan niya, Tito? Tanong niya habang pinapahid ang luha ng isang kamay niya at ang isang kamay naman niya ay hinihimas ang ulo ng aso. Ayokong sabihing Melgar kaya ang sabi ko, Meow. Meow? Ulit niyang hindi makapaniwala. Oh, Meow ang pangalan nito. Tito, dog ito hindi naman pusa. Bakit meow? Walang nangyari sa amin ni Melissa. Ni halik Kuya Bono ay hindi ko naranasan sa kanya. Kahit iyakap, wala. Hawak sa palad niya siguro nasa 4 na beses lang. Masakit para sa akin. Sobra akong nabitin pero nagtisis na kasi ako. At muli, puyatan na naman. Kaya't gaya ng dati, lahat ng sama ng loob ko, itinulog ko lang. Hindi pumasa sa CPA board exam si Melissa. Nagkabalikan sila ni Gary then nawalan ako ng balita sa kanya. Graduate din ako then nag-review sa board exam pero hindi rin pumasa. Nagtrabaho ako sa isang construction firm for 2 years na walang love life at okay lang yun dahil hindi ko naman talaga namamalayan kasi may kalaro kami ni TJ noon. Naging kasama ko pa rin si TJ sa trabaho at may mga friends kaming babae na hindi naman mga pokpok pero marurupok. Itago na lang natin sila sa mga pangalang Red at Violet. Si Red ang partner ko. Kay TJ naman si Violet. May mga boyfriend silang OFW, parehong seaman. Gamitan lang kami, friends with benefits. Tagalabas sila ng Batangas City pero kapag nagpupunta sila ng Batangas City ay sa amin sila tumutuloy at doon sa aming kwarto ni TJ kami ay nagpapakasaya, nagkakasala. Hindi kagandahan si Red pero maganda ang ugali niya. Sa totoo lang, na-fall ako sa kanya pero may boyfriend siya at hindi ko rin binalak man lang na agawin siya sa boyfriend niya kasi hindi rin ganong babae ang gusto kong seryosohin. Diba kung naloloko nga niya yung boyfriend niyang seaman, anong garantiya na hindi rin niya ako lolokohin? Kaya lang biglang hindi na nagpakita o nagparamdam sina Red at Violet nang umuwi ng Pinas sa mga boyfriends nilang Marino. At si TJ din ay biglang lumuwas ng Maynila nang walang pasabi. Yun pala, may problema na siya dahil hinahunting daw siya ng jowa ni Violet. Hindi ko alam kung anong nangyari, basta ako, hindi naman ako nadawit sa gulo. Malamang ay hindi kumanta si Red. After 2 years ay nag-take ulit ako ng board exam pero sobrang sayang dahil 1 point na lang ay pasado na sana. Then nag-chat sa akin ang kinakapatid kong si Kuya Jill at tinatanong ako kung gusto kong magtrabaho dito sa Riyadh. Sumigi kaagad ako.
October 2012 noong mag-flight ako papunta dito sa Riyadh, pero after 3 months lang ay pinadala ako sa Asir Province dahil nairita sa akin ang supervisor kong Masri o Egyptian. Hindi siya bilib sa akin. Sabagay aminado naman ako na mahina pa ako noon sa high-rise buildings. Sa Riyadh kasi ang projects namin ay puro mga nagtataas ang gusali. Nirecommend niya akong maipadala sa probinsya at napunta nga ako sa Asir Province. Doon ay halos puro bahay lang ang dinidesign namin, pero malalaking bahay. Sa Asir, ang mga projects namin ay nasa Abha, Kamis Musheit at Bisha. At sa totoo lang ay mas nagustuhan ko pa doon kesa dito sa Riyadh dahil malamig ang klima doon. Nag-i-snow pa nga at hindi kami masyadong gumagamit ng aircon. Napakarami kong naging kaibigan doon, Kuya Bono. Hindi lang mga Pinoy kundi iba't ibang lahi. Karamihan ay mga Indiano. Mga Indiano ang mga naging best friends ko doon. Sila ay mula sa Kerala at napakabubuti nilang tao. Kristiyano din sila, Kuya Bono, at yung isa, si James, ay nireto pa sa akin ng kapatid niya, si Isabella. Napakaganda ni Isabella, Kuya Bono. Morena siya pero ang mukha napakaganda. Panay ang dasal ko noon, Kuya Bono, na sana maging asawa ko si Isabella. Taong 2017 ay sumama ako kay James pauwi ng India. Lalong mas maganda si Isabel sa personal pero napaka-conservative nila. Ni hindi ko nga siya malapitan, Kuya Bono. Mag-usap man kami ay 2 dipa ang layo namin. Seryosohan din ang religion para sa kanila. Napakaganda ng lugar nila. May mga bahagi talaga sa Kerala na animo paraiso sa paningin ko. Bago ako bumalik ng Saudi kasi 10 days lang ang nakuha kong bakasyon, si James ay bakasyon talaga niya kaya nauna akong bumalik ng Saudi sa kanya. Kinausap ko ang parents ni na James at Isabella sa tulong din ni James syempre dahil hindi masyadong nakakapag-English ang tatay nila. Nangako ako na babalik ako para hingin ang kamay ni Isabella. Ang sabi nila, dapat kasama ko ang magulang ko. Taong 2019, talagang uuwi ako at ang plano, isasama ko sina Mama at Tito Maro sa India. Pero bago yun nangyari ay nakipagtanan sa ibang lalaki si Isabella at mula noon ay hindi ko na siya nakausap pa. Hindi na rin ako tumuloy sa pag-uwi noon ng Pilipinas pero dahil may bagong dating na dropsman na siyang hahalili sa akin pansamantala ay ibinalik na lang nila ako dito sa Riyadh. Noon na ako naging aktibo sa Facebook, Kuya Bono, dahil na-boring na ako dito sa Riyadh. Dito kasi, masaya lang lumabas kung willing kang gumastos. Sa Abha, pwede kang lumabas na walang pera, maglalakad-lakad ka lang. Hindi naman mainit at magaganda pa ang tanawin. Papasya lang ako sa mga kaibigan ko. Kina James, hindi ka magugutom dahil lagi silang nagluluto. Samantalang dito sa Riyadh, kapwa mo Pinoy, hindi ka papansinin, sisiraan ka pa. Sa totoo lang, gusto ko nang umuwi noon kaso nakapirma na ako ng bagong kontrata pero 2021 ay uuwi na ako at gusto ko nang mag-asawa. Hindi ko alam kung sino ang aasawahin ko kasi wala naman akong jowa. Kaya nga nagbabad ako sa Facebook dahil maghahanap ako ng mapapakasawa kasi 33 anyos na ako nun, Kuya Bono. 33. Sinisi ko ang pagtira ko sa Asir Province kung bakit ako tumandang walang jowa.
Talaga kasing nawili ako sa simple at magaang buhay doon na tanging mga kaibigan lang ang lagi kong kasama. Hindi nga kami mahilig sa social media doon eh. Kapag mga Pinoy ang kasama ko, naglalaro kami ng basketball. Kapag mga Indiano naman, cricket ang libangan namin. Dito sa Riyadh, kung ayaw mong lumabas, walang tanging libangan kundi internet, Facebook at YouTube. Taong 2020 nung madiscover ko ang channel mo Kuya Bono at mula noon ay naging libangan ko na ang makinig sa iyong mga kwento. Samantala ay Facebook naman ang nagdala sa akin sa puntong muli kong nakarelasyon sina Melissa at Yolanda. Sa totoo lang Kuya Bono, marami akong kilala na nakatagpo ng mga asawa nila sa social media. Pero ako, hindi ko alam kung bakit naging napakahirap sa akin ang maghanap. Pero doon nga ay natagpuan kong muli sila Melissa at Yolanda. Si Melissa ay maganda pa rin at sosyal ang itsura, pero single mom siya. Siya actually ang nagparamdam sa chat. Iba na siya noon, parang desperado na ring makapag-asawa ulit. Sa Lemery siya nakatira noon sa bahay ng lola niya pero nagbabalak daw siyang bumalik ng Rosario kasi gusto niyang mag-business sa aming barangay. Si Yolanda naman ay sobrang pakipot noon. Ayon sa kanya, ilang beses na rin siyang naloko ng lalaki kaya wala na siyang balak mag-asawa pa. Empleyado siya ng isang ahensya ng gobyerno doon sa amin. Si Yolanda Kuya Bono ang kinulit ko talaga hanggang sa sinabi niyang, "Sige, for the last time susubok ako. Pero kapag wala pa rin nangyari isa, talagang magmamatandang dalaga na ako." Si Melissa ay naging parang assuming na magiging kami. Napakalambing niya sa chat pati sa video call pero walang kami. Yes, 33 na ako noon pero siguro kung may iba akong pagpipilian ay hindi ako sa kanya kahit maganda siya. Mas gusto kong tuluyan si Yolanda. So malinaw yun Kuya Bono. Walang kami ni Melissa. Kami ni Yolanda kasi niligawan ko siya at sinagot ako. August 11, 2021, nasa airport ako sa Maynila. Tulak-tulak ang cart ko papuntang taxi area nang may tumawag sa pangalan ko. Si TJ. Sobra ang tawa ko dahil napakataba niya na pero mayaman na dahil sa New Zealand siya napunta at nung araw na yun ay magpa-flight ulit siya. Mayroon siyang balita sa akin na gumulat talaga sa akin. Nagdulot ng palaisipan sa akin pero pinili kong huwag intindihin. Kasi hindi ako sure kung totoo o hindi. Mas excited akong makauwi at mapuntahan si Yolanda. Gabi na nung makarating ako sa aming bahay na noon ay malaki na dahil ginastosan ko yun upang maging maginhawa ang buhay ni na Mama at Tito Maro na simula pa noong makapag-abroad ako ay pareho kong pinaghinto sa pagtatrabaho. Inispoil ko talaga silang dalawa ng maginhawang buhay bilang kapalit sa mga naging sakripisyo nila sa akin noong ako'y nag-aaral pa. Gusto ni Melissa ang pumunta sa bahay namin noon kahit gabi na pero hindi ako pumayag. Tinapat ko sa chat na girlfriend ko si Yolanda pero sa halip na tanggapin niyang hindi siya ang pinili ko ay siniraan niya si Yolanda. Sinabi nito na deserve ni Yolanda ang tumandang dalaga dahil 2 beses daw itong nagpa-abort sa Maynila. Kinabukasan ay sakay ako ng Honda PCX ni Kuya Gabriel. Nagmaneho ako papuntang baryo at nung makarating ako ng kanto ay tumigil ako. Ang tanong sa isip ko ay saan ba ako tutungo? Kakaliwa ba ako papunta kay Melissa o kakanan ako papunta kay Yolanda? Nagsisiraan sila Kuya Bono at ayokong patulan yon.
Kung totoo man o hindi ang mga nangyari sa kanila sa nakaraan, labas na ako doon. Kung sino man ang makatuluyan ko sa kanila, magsisimula kami ng panibago. Tatalikuran ang nakaraan. Ganito ang mindset ko noon. Kahit kasi hindi ako nakadami ng girlfriend, alam ko na ang ugali ng mga babae. At bilang isang tunay na lalaki ay kailangang tanggapin ang mga ugali nilang yon. Siguro nasa 3 minuto ako sa kanto. Hanggang sa muli kong binuhay ang makina ng motor at tumuloy ako. Papunta sa babaeng ngayon Kuya Bono ay asawa ko na at ina na ng 2 naming anak. Sa kanto noon sa bungad ng baryo, hindi ako kumaliwa. Hindi rin ako kumanan. Dumiretso ako papuntang bayan ng Rosario pero nilagpasan ko ito at dumiretso ako sa bayan ng Taysan, ang bayan ni Red. Si Red ang ina ng panganay kong si Gani na nabuo pala nung naglalaro lang kami ni Red. That time na may boyfriend siyang seaman pero iniwan siya nang malaman itong buntis si Red pero hindi siya ang ama. Isinilang ni Red ang bata pagkatapos ay nag-abroad sa Hong Kong pero nakadalawang kontrata lang daw siya. Nag-ipon lang ng pangnegosyo kaya't noong August 12, 2021 ay nadatnan ko siya sa kanyang shop kasama ang makulit naming anak. Hindi siya makapaniwalang nasa harap ko siya. At nakatitig ako sa mukha ng batang kay laki ng similarity sa mukha ko. Hindi ko pinigilan ang sarili ko, Kuya Bono. Siya ba ang anak natin? Tanong ko kay Red. Bakit mo alam? At paano mo nalaman tong amin? Si TJ, nakasalubong ko sa airport. Sagot ko pero lumabas siya upang isilaw ang mga paninda niyang nakadisplay sa labas. Ang sabi niya sa akin, bumalik ka na lang bukas, Isa. Hindi ako handa sa sitwasyong to. Dag-im o. Baka mabasa ka ng ulan sa daan. Sige na, gaor na. Halos ipagtulakan niya ako pero hindi ko siya pinansin. Hinila ko ang bata at kahit hindi ako pinapaupo ay umupo ako. Ako ang tatay mo, Utoy. Tumingala siya sa mukha ng nanay niya. Gaor na, Isa, sigaw sa akin ni Red. Hindi ako aalis, Red. 35 na ako, wala akong asawa. Ayaw mo gang asawain kita para magkaama itong bata? Seryoso ka ba? Sigaw niya sa akin. Tumayo ako at niyakap siya at kahit nakaharap ang bata ay siniil ko ng maalab na halik ang mga labi niya. Nakasal kami sa simbahan September 8, 2021 kahit na wala pa noon ang aming papel. Bumalik din ako dito sa Saudi bago matapos ang buwan ng September pero naihabilin kong mabuti kay mama ang aking mag-ina. Tanging si Mama Luding kasi ang kasama ni na Red at Gani Boy sa bahay nila kaya 3 beses ang linggo dinadalaw ni na Mama at Tito Ramo ang aking mag-ina. Napakasimpleng babae ni Red. Magkaaway pa rin sila ni Violet. Talagang nasira ang friendship nila simula nung magkabistuhan sa mga kagagahan nila. Nakapagpondo din ako sa asawa ko noong September 2021 bago ako umalis. Nanganak siya noong sumunod na taon ng babae naman. December ngayong 2024, Kuya Bono, ay uuwi ulit ako at hindi muna babalik. Susubukan ko ulit kumuha ng board exam, baka sakaling pala rin na. Tunay na mahirap makontento. May asawa at anak na ako, marami na rin akong ipon at pundar pero dahil wala pa rin akong lisensya at hindi pa ganap na arkitekto ay ito naman ang gusto kong makamit talaga. Bilang panghuli ay bumalik tayo sa issue tungkol sa pagpili. Ang totoo,
Tsambahan lang ito at lakipan lang siguro ng taimtim na dasal at tiyak, Diyos ang gagabay sa'yo. Hindi kasi natin kontrolado ang ibang tao lalo na ang mga pangyayari. Ang akala mong maayos na pagsasama, posibleng gumulo dahil sa impluwensya ng iba at mga pangyayari. Kaya nga sa mga nagkamali sa pagpili, may next time pa naman. Hanggang dito na lang Kuya Bono at naway mabasa mo rin tong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang at magpapasalamat. Isa. Napansin niyo mga kahugot kung paano talaga naging mapaglaro ang tadhana, hindi ba? Yung mga sineryoso ni Isa, hindi niya nakatuluyan. Samantalang yung nakalaro niya, ang kanyang kaseryosohan ngayon. Napakaganda ng iyong kwento. And sa tingin ko, hindi naman late yung 35 na pag-aasawa, hindi ba? Although yung iba kasi ay masyado pang maaga. And isa pa, kahugot na Isa, huwag ding umasa sa tsamba. Hindi mo sinabi na pati sa board exam ay tsumachamba ka lang pero 2 beses ka nang hindi rin pumasa kasi baka na-adapt mo yung paniniwala na may next time pa naman, sana hindi. Kailangan din, kagaya ng paano mo ginawa yung buhay mo, naging masusi ka, ay pag-aralan mo ring mabuti siguro yung mga dapat pag-aralan o sa ganun ay huwag umasa doon sa swerte, hindi ba? At makapasa ka na, yun na lang ang kulang sa'yo. Pero kung sakali mang hindi pa rin mapasa'yo, ay ganyan talaga ang buhay, hindi ba? Total ay marami namang meron ka na wala kami. So, maswerte ka pa rin. Anyway, kahugot na Isa, muli maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento dito sa DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Soup, kaabang mo sa bawat kwento. At ngayon sa ating mga shoutout mula sa Facebook. Meron tayong 40 comments dito sa ating post sa Facebook. Nanguna si Rachel James Domingo Sor. Shoutout man Kuya Bono, adik listener from Dana Ili Abulug Cagayan. Keno Adapay Gundaway, tikakabsat paki-follow man payen. Ate Jara's Vlog, agyaman mo power Kuya Bono. Ate Jara, yung kanyang Jara ay Jhara. Ate Jara's Vlog. Okay? At mula naman kay Valdez Amelia Agkawili, pa-shoutout man sa akin, Dear Kuya Bono, listening here in Alhasa. Pa-shoutout na din sa lahat ng mga adik listeners na gaya ko. Bangers din po ako palagi sa bagong upload. Maraming salamat, Amelia Agkawili. Jerry Balbuena Jacinto Orque, Kuya Bono, ako'y walang sawang nakaabang sa mga ikukwento mo. Pa-shoutout naman Kuya Bono, Jenny Orque from Alacapan, Cagayan, but listening here in Baguio City. Maraming salamat, Jenny. Moises de la Cruz, pa-shoutout kay Ma'am Ella Reyes Corcuera. Haida Liwag o Haida Liwang Gopeng. Merry Christmas, Kuya Bono. Shoutout po, Kuya, lahat ng OFW. Mga abangers mo sa ang sulok man ng Middle East. Kumusta po kayong lahat? Kaya pa ba? Palapit na naman ang Ramadan. Sabak sa bakbakang hugasin. Utos, walang kapreno-preno. Pati bayan sa puyatan. Haida ng Dammam, Saudi Arabia. Naku, yung ate ko ay tumanda na rin dyan. Mahigit 60 na yung ate ko. Nagbakasyon nung kailan lang. Bumalik pa rin ng Riyadh. Siya ay kagaya niyong kadama lang din. Napakatibay ninyo, Kaya hangang-hanga ako sa inyong lahat. Lalo na sa mga nasa Middle East na hindi kataasan ng sweldo kumpara sa ibang bansa, hindi ba? Pero kayo talagang nagsisikap para sa pamilya. Saludo ako sa inyo. Tyron G, pa-shoutout naman Kuya Bono, always listening from Nueva Vizcaya. Zoyong Jarige, makinig na. Cherry Reza and Duerme, Cherry Dita Losa from Dodan Apari. Kuya Bono, pa-shoutout po sa pamilya ko sa Kalayana Island, most especially to my one and only father, Vicente Duerme. Love you, Tang. Mailiw na kunayan. Merry Christmas, amin Duerme family ng Centro 2. Hindi ko man lang napuntahan naman yung Calayan Island. Nagtira ako sa Cagayan.
Anyway, Ivan, pa-shoutout po, solid listeners mo po ako from Ivan. Si Lynn Tulosa naman, shoutout po always sa bangers here in Hong Kong. Thank you, Lynn Tulosa. Princess Mabun, shoutout pala yung family Mabun dyan sa Alagapan, Kuya Bono. Miss na miss ko na po sila, most especially sa nanay kong si Esther at yung anak kong si Joanna. Merry Christmas po sa lahat mula kay Princess Mabun. Jocelyn Pasqua, Kagawad, maraming salamat, ayos lang, and advance Merry Christmas also to you at sa lahat ng taga Santa Maria, Kawayan City, Isabela. Gilbert Alonso Taginod, shoutout to you. Meru Jewel, listening here in Japan, always sa bangers, shout out sa lahat ng mga kahugot at kaabang na nandito din sa Japan. Abangan nyo ang part 2 ng kwento ko soon mula kay Meru Jewel. Edison Mirasol, shout out kami ng tropang Amag dito sa Santa Maria. Nangungunang Amag, Jason Mirasol, always sa bangers, salamat Edison Mirasol. And Maricel Tamayo Vicera, shout out to you. Denise Lian Santiago Balila, Lian Balila of Malik Isabela, pa-shoutout po Kuya Bono sa mga tita ko dyan sa Kabaruan, Tabuk, Kalinga. Iyang Yang from Manila, hello Kuya Bono, pa-shoutout naman yung mga anak ko. Si Faye at Maria Isabel, miss yung mga anak, mahal na mahal ko kayo. Salamat Iyang Yang. Rosie, shoutout to you. Chris May Tamayo, shoutout always abangers ng kwento mo. Salamat Chris May Tamayo. Mula naman kay Jen Baruga Mangulad, shoutout to you and God bless you. Love Balmaceda Benedicto from Ilagan City, Isabela, shoutout kay Bono. Always abangers mo ako. Maraming salamat, love. Joseph Vergonia Reynoso, shoutout man kin bakit ko ni Elsa Reynoso nasa Hong Kong. Merry Christmas bakit ko? Mula kay Joseph Vergonia Reynoso. Jocelyn Agawili Pigaw Anastasio, shoutout Kuya from Lasam, Cagayan Valley. Viterbo J. Javier, hi Kuya Bono, shoutout man po. Miss ko nang makinig ng stories nyo. 6 months ako, hindi nakapakinig. Hi po sa family ko sa Barangay Minagbag, Quezon, Isabela. Mula kay Viterbo J. Javier. Eliza Joyce Swanson Tabing Magno, Merry Christmas and have a prosperous New Year. Sa lahat, thank you so much for 1 year of sharing good stories. Kung sana makakapulot ng aral at inspirasyon sa buhay. Continue sharing beautiful stories with everyone. Good health po always. God bless and more power sa iyong channel. Maraming salamat. Eliza Joyce Swansong Tabing Magno. Alian de la Cruz, shoutout sa akin at sa girlfriend ko na si Clarice Magpantay. Sa akin na rin Alian de la Cruz from Cavite. Angs Reeves Balurin Malana, Reeves. Rose po Kuya Bono, shout for solid the bangers here in Hong Kong. Shoutout ko family ko dyan sa Cagayan Valley. Ingat kayo palagi dyan, Mama and Nanang. Merry Christmas po and God bless. Joy Ogano Bantok, Merry Christmas to you. Judilyn Q. Servilla, good morning, basta may basang post na may bagong kwento Kuya Bono. Judilyn Servilla from Cabagan, Isabela. Pa-shoutout naman po ang in-laws ko sa Ilagan City, Inang Mirna, Tatang Ramon, and Baby Ramram. Mag-ingat po kayo parate. Uwi po ako soon sa holiday break. At sa pogi at makisig na lakay ko na si Raymond Servilla. Agandad ka kanayon iduko. Miss you and I love you. Yun lamang po. Maraming salamat, Judilyn Q. Servilla. Judy Ann M. Pineda, hi Kuya Bono, pa-shoutout po sa pamilya ko dyan sa Iloilo at Isabela Kawayan listening here in Changhua, Taiwan. Merry Christmas Kuya Bono, same to you Judy M. Pineda. Maganda magbasa ng shoutout dito sa Facebook kasi talagang pangalan. Hindi kagaya sa YouTube na handles yung mga nababasa kaya uutal-utal. Princess Mabun, wow, may papakinggan naman ako Kuya Bono, Princess Mabun po ng Jeddah, Saudi Arabia. Libangan ko po ang makinig sa mga kwento dito sa programa mo Kuya Bono. First time ko po na napakinggan yung kwento mo, 2011 pa noon. Tapos hinanap po ulit yung programa mo. Mula napunta ako dito sa Saudi habang nag-work po ako. Pinapakinggan ko ang mga uploads na kwento. Thank you, Princess. Clarence Kumaid Ngateb, shout out to you. Ebet Tesoro, pa-shoutout ko Bono, lagi po ako nakikinig ng kwento nyo dito po sa Lagawe, Ifugao. Ebet Tesoro, salamat.
Hello kay Bono Melowin here in Hong Kong. Shoutout sa lahat ng abangers gaya ko. Merry Christmas po and more power sa programa. Thank you. Angela Pahila Ligayo. Hello kay Bono. Angela Ligayo from Fire, Santo Niño, Cagayan. Always abangers here in Saudi Arabia. Pahila, yung sikat na doktor dito sa amin ay Pahila. Anyway, Nilaj Stoneheart Diaz Abido. Pa-shoutout from Amulung, Cagayan. Always abangers here in Dubai po. Salamat, Nilaj Jane Stoneheart Diaz Abido. Ang hirap basahin. Bilang panghuli, Karen Sapphire Kimaw Kapuyan. Karen Kapuyan from Hong Kong. Merry Christmas po. Dear Kuya Bono, pa-shoutout po sa lahat ng kasamahan ko dito sa Hong Kong na laging nakikinig ng mga new uploads mo. Kasi matapos na namin lahat po yung nasa YouTube niyo po. Especially kina Ruth Lumitap Kimaw, Christy Balawang, Mia RB Olaw, Jeff Shane Asheron, Marife Asuncion Incoliado at Mel Bryan. Thank you, Karen Sapphire Kimaw Kapuyan. At sa iyo kahugot na Isagani or Isa, again maraming salamat for sharing your beautiful story. At sa lahat ng mga kabang na muling naglaan ng kanilang oras, maraming salamat. Stay healthy kahugot and stay safe. God bless us all.